Sunday sa ating lahat. Salamat po sa mga nanood ng ating video last Easter Sunday. At nawa po ay nakilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nagpapasalamat din po kami sa mga nag-like and nag-share ng ating videos. Pagpalain po tayo nawa ng ating Panginoon. At ngayon naman po ay atin naman pong pag-usapan kung sino si Jesus sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. At sana po ay maging pagpapala sa atin ang mensahe ng ating pastor ngayong umaga. At bago po ang lahat ng yan ay magpuri tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Amen. Let's sing this song, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk, oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. On the last, what have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have peace complete with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. There is a blood that cost a life, that paid my way, that it's priced when it flowed down from the cross. My sins were gone, my sins forgot. There is a grave that tried to hide this precious blood that gave me life. In 3 days he breathed again and rose to stand in my defense. So I come to tell you he's alive, to tell you that he dries every tear that falls. So I come to tell you that he saves, to shout and to proclaim that he's coming back for you.
is the blood that excites the blind, that heals the sick, the lonely finds. It has the power to breathe the bell as chains they fall upon the ground. So pour it out to cleanse my soul, and let His liquid glory flow, because He lives to make me whole. I owe my life, I owe my all. So I come to tell you He's alive, to tell you that He dries every tear that falls. So I come to tell you that He saves, to shout and to proclaim that He's coming back for you. What can wash away my sin? Nothing, nothing. What can make me whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood. So pour it out to cleanse my soul, and let His liquid glory flow, because He lives to make me whole. I owe my life, I owe my all. So I come to tell you He's alive, to tell you that He dries every tear that falls. So I come to tell you that He saves, to shout and to proclaim that He's coming back for you. Nothing, nothing but the blood of Jesus Christ. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay ito po ang inyong lingkod, Pastor Cesar Lazaro ng Heritage Bible Baptist Church ng San Rafael, Bulacan. Nais ko pong pasalamatan kayo sa inyo na mga nakapanood ng ating Easter message nung nakaraang Sunday na pinamagatan nating Jesus is alive. Amen? At dahil dyan, ngayon naman po ay pag-aaralan natin, Jesus is our strength. Doon pa lang pagka naalala natin na si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay sa mga patay, doon pa lang ay makikita na natin na talagang merong strength, merong kapangyarihan, merong lakas. Di ba? Kaya nais kong samahan nyo ko at buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15 at basahin po natin ang 1 to 5. John chapter 15 verses 1 to 5. Sumunod po kayo, ito po ang sabi sa verse number 1, I am the vine or the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Tayo po muna isaglit na manalangin. Aming Ama na dakila sa lahat, totoo po na kapag ka po kami ay malayo sa inyo at hindi kami nanatili sa inyo, ay wala ho kaming magagawa. Katulad din ng ginagawa namin ito, kung hindi mo kami sasamahan, wala ring kabuluhan ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya hinihiling namin na manguna kayo at samahan mo kami at hayaan mo, Panginoong Diyos, na maging kagamit-gamit ang pangangaral na ito sa mga kaluluwang alam ninyo na nangangailangan ng mga salita ninyo. At hayaan mo na sa pag-aaral na ito, lalo kaming matuto, lumakas, at patuloy na mabago ang aming mga buhay. At higit sa lahat, ay malapit kami sa inyo. Salamat po, kayo po ang maluwalhati. In Christ's name I pray. Amen. Okay. So, ito po yung John chapter 15 ay isang parabola patungkol po sa tinatawag na puno ng ubas. At bago pa sa John chapter 15, sa John chapter 14 ay parang pinalubag loob ng Panginoong Hesukristo ang mga disipulo. Sapagkat isang araw ay iiwan niya ang mga disipulo, pero ang sabi niya, ang pangako niya sa kanila, sila ay sasamahan ng banal na Espiritu. Kung tawagin natin ay itong Holy Spirit na to ay sasama sa atin. At yan po yung nai-experience natin sa panahon natin ngayon. Kasama natin ang banal na Espiritu. Yung presensya ng Panginoon ay kasama pa rin natin. Amen? Kaya napakahalaga na maintindihan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay ang ating kalakasan. Walang ibang pwedeng maging lakas tayo kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pag-aaral ay makikita natin ang tatlong bagay. Una, the source of our strength. Pangalawa, the sustaining of our strength. At yung pangatlo, the stability of our strength. So, tingnan po natin, sa dulo ng chapter 14, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Arise, let us go hence." Sila ho ay naglakbay patungo sa upper room bago po siya hulihin at mamatay. At sa mga panahong ito, wala na po rito si Judas. At pumunta na doon sa pagsusumbungan niya at pagkakanuluan niya ng mga tao. So, kaya ang kausap niya rito ay pawang mga disipulo niya at mga pawang purong mga mananampalataya. Kaya nga tinatalakay niya po rito sa John chapter 15, habang naglalakad po sila ay nakita ng Panginoon ang isang puno ng mga ubasan. At yun ang ginamit niya na parabola para iugnay yung kanyang sasabihin sa mga disipulo. So, una, the source of our strength. Ang Panginoong Hesukristo ay siyang tanging source ng ating lakas. Dahil ang sabi niya sa verse number 1, I am the true vine. So the vine is the source.
And Jesus is the true vine. Pag sinabi nating true vine, nasa Kanya ang katotohanan. Siya yung puno. Siya yung pinanggalingan ng lahat ng katotohanan. Diba? Kaya nga, kapag nakilala natin siya, mabubuhay tayo sa katotohanan. Kaya nga makikita mo yung sarili mo, hindi ka na magpapatuloy sa mga kasinungalingan. Hindi ka magpapatuloy sa mga bagay na mali at hindi tama sapagkat nakilala mo na yung katotohanan, mabubuhay ka na sa katotohanan. Not only that, but Jesus is the only source of the branch. Pinakita naman ng Panginoon dito na ang branch, ito yung mga servant. Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon at naligtas po tayo, automatic, tayo ay servant ng Panginoon. Nandun yung tinatawag nating servanthood attitude. Maglilingkod ka pag lilingkuran mo siya. Hindi pwedeng wala kang gagawin para sa Kanya sapagkat ikaw ay naging servant ng Panginoon. Ang sarap yata maging servant ng Diyos. Kung tutuusin, pag inaral mo, hindi pa nga tayo naliligtas, servant na rin tayo eh. Anong umaalipin sa atin? Kasalanan. Kamunduhan. Ang demonyo. Diba? Servant pa rin tayo. Pero mas magandang maging servant tayo ng Diyos. Sapagkat wala kang katalo-talo kapag ikaw ay naging servant ng Panginoon. Laging panalo. Laging maayos, laging masaya. Sapagkat Diyos yung pinaglilingkuran eh. Diba? Itong Diyos naman na ito, kung makikilala mo siya, hindi siya nagmamaltrato. Mabuti siyang Diyos. Matapat siyang Diyos. Maayos siyang Diyos. Mapagkakatiwalaan siyang Diyos. Kaya nga, magandang paglingkuran ang Diyos na ito. So, the source of our strength. Pangalawa, the sustaining of our strength. Paano nasusustain yung ating lakas? So, alam na natin na yung lakas natin ang gagaling sa Diyos. Kailangang masustain ito. Manatili, magpatuloy. Parang ngayon, paano masusustain yung pagkain natin sa panahon ng ganito? Na tayo dumadanas ng ganitong lockdown. Walang trabaho. Diba? Parang ang hirap masustain. Talagang aasa ka sa gobyerno kasi wala ka naman trabaho. So, para masustain yung strength na binibigay ng Diyos sa atin, meron siyang ginagawa. Una, yung tinatawag na purging. In verse number 2, ang sabi ng Bible, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Yun ang ginagawa ng Panginoon. Pinipurge niya tayo. Purging. Ang ibig sabihin, nililinis niya. Inaalis niya yung mga filthiness sa buhay natin. Di ba, before tayo naligtas, may mga pangit at masasamang gawain tayo. May mga pangit at masasamang ugali tayo. May mga maling pananaw tayo sa buhay. Yun yung nililinis ng Panginoon sa atin. Yun yung tinatanggal ng Panginoon sa atin. Kasi bakit? Kasi hanggat nandyan po yan, hindi mangyayari yung tinatawag nating accomplishment. Wala tayong ma-accomplish bilang mananampalataya. Hanggat nabubuhay tayo sa kasalanan. Hanggat may mga pangit tayong ibinubuhay. Hindi natin magagawa yung gusto ng Panginoon at kalooban ng Panginoon. So, kaya tayo pinapurge ng Panginoon to accomplish the things of God. Amen? Hindi natin ma-accomplish yan kapag hindi tayo pinurge ng Panginoon at hindi tayo pumayag na tanggalin yan, na maalis yan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kapag tayo'y nasa Panginoon, magiging bago ka. At nangyayari lang yun pag pumayag kang, di ba, gawin yung gusto ng Panginoon at hindi yung gusto mo sa buhay mo. Pag pumapayag pa rin tayo at ang ginagawa pa rin natin, yung gusto ng sarili natin, hindi tayo malilinis. Hindi tayo magkakaroon at makakaranas ng purging ng Panginoon.
Diba? Sa Bible, ano yung ginagamit ng Panginoon para malinis tayo? His Word. Yung salita niya. Bakit? Kasi yun yung nakikita natin, doon natin nakikita yung sarili natin. Parang nung kamakailan, meron tayong mentoring, nakita natin yung mga mali natin, di ba? Nakita natin yung mga pagkukulang natin. Bakit? Yun yung purging. At itinatama mo kaagad, inaayos mo. Ay, mali pala to, aalisin ko na to, babaguhin ko na to. Nung bago-bago ko mananampalataya, mahilig. Bago ako naligtas, mahilig ako magmura. Pero nung nabasa ko at narinig ko sa mga ngaral na hindi tama yun at hindi makakabuti yun, sabi ko, ayoko na nito. Tinigilan ko na yun. At marami pang bagay na mali at masama at marumi sa buhay ko na inalis at nilinis ng Panginoon. Ganon din tayo. Sapagkat hindi mangyayari yung gusto ng Diyos sa buhay natin hanggat hindi natin pinalilinis ang buhay natin sa Diyos. Tingnan nun natin yung Luke chapter 8 verse 18. Ang sabi dyan, take heed therefore how ye hear. For whosoever hath to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Pangalawa, yung branches bearing fruit. Katulad nung binasa natin kanina, doon lang tayo nagbubunga. Diba? Kaya nga, makikita rin natin in verse number 7, para masustain yung strength na meron tayo mula sa Panginoon, ang sabi ng Bible, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Not only God purging us to accomplish, but second, God gave us the power to ask. Diba? Yung kapangyarihan na humingi. Kaya ang sabi dyan, ang linaw ng sabi ng Biblia, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Nabasa nyo ba yung Bible ninyo? Di ba sa history makikita nyo yung istorya ni Jabez? Nabasa nyo na ba yung buhay ni Jabez? Napakaiksi lang hunang. Diba? Hindi katulad ni Haring David. Pag binasa mo yung buhay ni David, ang dami. Pero itong si Jabez, iilang mga verses lang makikita mo. 9 and 10 nga lang eh. Tsaka yung isang verse sa Biblia. Pero sa verse number 10 ng chapter 4 ng Chronicles, ang sabi ng Bible, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Anong sabi ng Bible? And God, what? Granted him that which he requested. Bakit? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihang humingi sa Kanya. Sana i-take natin yung advantage na yan. Hindi ho binigay ng Diyos sa lahat ng tao yan. Ibinigay lang yan sa mga mananampalataya. Sa mga tumanggap sa Kanya at kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo lang ang binigyan ng karapatan ng Panginoon. Ask what ye will, and it shall be done unto you. Kaya si Jabez, ginamit niya tong privilege na to, na mag-pray. Yun ang maganda sa Diyos natin. At totoo yung sinabi niyang, ask what ye will, and it shall be done unto you. Kaya nga, nasusustain yung kapangyarihan, yung strength na yan. Kapag ginagamit natin yung kapangyarihan na humingi sa Diyos.
Isa pang lalaki sa Biblia, si Solomon. Diba? Makikita ho natin dyan, in 2 Chronicles 1:11, ang sabi ng Bible, "And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou wast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet has asked long life, but has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king." Natuwa ang Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi napatunayan niya si Solomon, hindi mukhang pera. May mga tao kasi mukhang pera eh. Pero salamat sa Diyos sapagkat si Solomon, nakita niya yung kadalisayan ng puso ni Solomon. Diba? Na ang gusto niya ay maging maayos yung kanyang pamumuno. Na ma-judge niya ng tama yung mga tao. Wisdom. Si James ay sinusugan niya nang sabi niya sa James chapter 1 verse 5, "If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him." Pwede naman eh. Diba? Pag hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay, hingi ka lang sa Diyos ng wisdom. Pwede ho yun. Magdidesisyon ka, magpapasya ka sa isang pagpapasyang parang mahirap para sa iyo, then ask God wisdom. At pwedeng ibigay ng Panginoon sa iyo yan. Kaya nasusustain yung strength kasi may wisdom. Alam natin kung ano yung gagawin natin. Diba? Bibigyan tayo ng wisdom na mag-pray ka muna. Unahin mo muna ako. Mag-meditate ka ng salita ko. Diba yun yung mga wisdom na binibigay ng Diyos eh. Kaya ngayon, yung strength nasusustain, nananatili, nagpapatuloy. Kahit na meron tayong pinagdadaanan, nandun pa rin yung strength. Bakit? Kasi nga, may wisdom. Tinuro ng Panginoon sa atin yung tamang gagawin para manatili yung strength ng Panginoon sa atin. Sabi ni F.B. Mayer, "The branches of autumn will well repay each stroke of that keen edge with fuller, richer fruit. So we gain by loss, we live as we die. The inward man is renewed as the outward decays." Diba? Kaya nga kapag namamatay tayo, may nabubuhay. Kapag namatay yung ating sarili, mabubuhay si Kristo. Diba? Siya yung lilitaw, siya yung lalabas. Kasi pinatay mo yung laman mo. Pinatay mo yung kasalanan. At ang nabubuhay sa iyo, sabi ni Pablo, "The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Diba? Yun yung nabubuhay na sa atin. Kaya nga magtataka yung mga tao, ikaw na ba yan? Hindi ikaw yung dati kong kilala na ganyan na. Ano nangyari sa iyo? Why? Because hindi na tayo yun. Yun yung strength ng Panginoon. Yun yung lakas ng Panginoon na gumagawa at nabubuhay sa atin. So pangatlo, the stability of our strength. Verse number 4, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself." Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Hindi pwedeng mag-solo ka. Hindi pwedeng magkanya-kanya ka. "Except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me." Wala ho talaga tayong magagawa. So, pag sinabing stability, yung
katatagan, yung katibayan. Diba? Mas lalo tayong tumatatag. Anong nagagawa nito? Paano tayo nagkakaroon ng stability of our strength? Una, yung tinatawag nating abiding brings stability. Yun yung nagbibigay ng stability sa atin. Yung pananatili natin. Yung pagpapatuloy natin. Yung pagre-remain natin. Yun po yun. Noong 1934, yung isang mangangaral na ang pangalan ay si Mordecai Ham ay nangaral sa lugar ng North Carolina sa Charlotte, sa Amerika. At nagkaroon ng tinatawag na Great Awakening. Merong isang magsasaka, natatakot siya at nangangamba siya sa palagi ang pagtitipon. May mga nagtitipon palagi. At may nanalangin doon sa lugar nila na merong tawagin ng Panginoon na mangaral hanggang sa dulo ng mundo. Baya akalain ninyo, nakita niya at narinig niya na may nananalangin na tawagin ng Panginoon. Ang maganda nito, ang tinawag ng Panginoon, yung kanyang anak na binata. At ang maganda naman dito sa anak na binata na ito, nung maligtas sa tawagin ng Panginoon, hindi siya nag-hesitate sa tawag at panawagan ng Panginoon. Tinugon niya ang panawagan ng Panginoon. At ginamit siya ng Panginoon na mangaral sa iba't ibang dako. At ang kanyang pangalan ay si Billy Graham. Kaya mahalaga na tayo magpatuloy. Sa Biblia, dito sa chapter 15, makikita natin yan ng 11 beses. Yung salitang remain, continue, abide. Abide means to keep in fellowship with Christ so that His life can work in and through us to produce fruit. Merong 3 bagay tayong dapat na gawin. Una, we must remain in the light. Nasa liwanag na ho tayo nung maligtas tayo. Tingnan niyo sabi ng Ephesians 5:8. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Ang ganda na nasa liwanag ka na Bakit kailangan umalis ka pa sa liwanag? At sinabi rin niya ni Pedro, ang ganda nga ng pagkakasabi ni Pedro, hindi lang basta light. Tingnan niyo sabi niya sa 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Marvelous light. Hindi lang basta liwanag, kundi marvelous. Pagka nasa liwanag ka, madadapa ka pa ba? Matitisod ka pa ba? Hindi na. Kasi nga nasa liwanag ka na Kaya nga kapag ka umalis tayo sa liwanag na yan, dun muling magiging madilim ang buhay natin. Remain in the light. Para manatili at mag-abide yung stability na meron tayo mula sa Panginoon. Kaya nga baliktad Ang tao, siya yung umiilaw sa Diyos nila. Mali Ang liwanag na to, siya yung nagbibigay ng liwanag sa atin. Hindi tayo ang nagbibigay ng liwanag dun sa Diyos. Baliktad Diba? Maling-mali. Kaya nga, dapat nating maintindihan na yung liwanag at tunay na liwanag, ang Diyos yan. Sapagkat siya ang nagbigay ng liwanag sa atin. Hindi tayo ang nagbibigay ng liwanag. Pero tayo ay ilaw. Light tayo. Bakit? Kasi nasa atin yung liwanag. That's why dala-dala natin yung ilaw na yan. Kahit saan tayo dapat magpunta, dapat nandyan at buhay ang ilaw na yan. Nagliliwanag yung ilaw na yan.
Ang problema sa maraming mananampalataya, itinatago yung ilaw. Anong ibig kong sabihin? Itinatago natin yung patotoo natin na Kristiyano ka, mananampalataya ka. Hindi ka nakikita at hindi ka nananalangin kapag ka kumakain ka. Lalo na kapag ka maraming tao, nahihiya kang manalangin. Paano natin maipakikita na tayo yung mga mananampalataya? Pangalawa, remain in His love. Yung tinatawag nating fellowship. Na tayo ay lumalakad sa Panginoon araw-araw. Kaya nga dapat lagyan natin ng tinatawag na deeper. Magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. At para mas maintindihan natin yung deeper relationship natin sa Diyos, yan yung araw-araw wino-worship natin ng Panginoon. Yan yung araw-araw nagpe-pray tayo sa Panginoon. Yan yung araw-araw ipinatotoo natin sa buhay natin si Kristo at hindi yung sarili natin. Yan yung araw-araw pinapatay natin yung sarili natin at nagsasakripisyo tayo sa Panginoon. Tinitiis natin na huwag gawin yung gusto ng laman natin at ibinubuhay natin at ginagawa natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. At sa pamagitan nun, ginagawa natin the same thing yung ginawa ng Panginoon sa atin na pagsasakripisyo. Pero nakakahiya po tayo bilang mga mananampalataya kapag ka hindi po natin ginagawa yun. Kaya nga sabi ng verse 9, As the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Magpatuloy tayo sa pag-ibig. Ang mga mag-asawa, kaya tumatabang ang relasyon sapagkat nung unang nililigaw at nililigawan ng kanyang nung lalaki, yung babae, panay I love you. Panay lambing. Pero nung nagbago na ang lahat, diba? Nag-iba na ang hugis ng katawan, nag-iba na ang, diba? Nagtanggala na ang mga ngipin, at kung ano-ano pang mga nangyari at naganap sa pisikal na katawan, nagbago na rin ang pagtingin. Kaya tumatabang. Pero kapag ka yung pag-ibig ng Panginoon nandun pa rin, nananatili pa rin, yung tamis ng relasyon ay mananatili pa rin. At ang kagandahan nito, habang tumatagal, mas lalong nagiging malalim yung pagmamahala ng isa't isa. Bakit? Kasi nga ang pinaghahari natin sa ating pagmamahalan ay hindi yung pag-ibig ng tao, kundi pag-ibig ng Diyos sa atin. Mas lalo mo siyang nire-respeto. Mas lalo mo siyang ginagalang. Mas lalo mo siyang pinapahalagahan sapagkat pinapanatili natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Remain in His love. Naranasan ko nung naging mananampalataya lang. Na kahit na hirap ka na, pagod ka na, masaya ka pa rin. Kahit may problema, masaya ka pa rin. Kasi nga, nandun yung love. Diba nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa kaloob-looban ng Panginoon, nandun yung joy. Kaya nga, namutawi pa rin sa Panginoon yung, Father, forgive them. Diba? Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, hatulan mo na yan, parusahan mo na yan. Diba? Pero hindi, ang sabi pa rin ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. At pinatunayan niya yun doon sa kanan nung nasa krus. Diba? Nung nag-humble at nakita niya yung attitude ng lalaki na
nanampalataya at nagtiwala. Di ba? Kasi nga, yung lalaki, tinutuya pa siya eh. Kung talagang Diyos ka, bakit hindi mo pakawalan yung sarili mo at kalagan yung sarili mo, pati kami? Itong lalaking ito, after siya sa physically. Pero ito, na nasa kanan niya, after sa spiritual. Anong sabi niya? Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At tumawag siyang Panginoon. Nakikinig kasi siya eh. Nung habang nagsasalita, yung unang salita ng Panginoon, pinakikinggan niya yun eh. Father, forgive them. Kaya sabi niya, Diyos to. Wala namang kasalanan yan, sabi niya eh. Tayo ang mga makasalanan. Tayo yung karapat-dapat dito sa krus na to. Pero yan, hindi yan karapat-dapat dito. Kaya ang sabi niya, Panginoon, nalalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Ang ganda ng sagot ng Panginoon sa kanya. With love. Today, thou shalt be with me in paradise. Diba? Isipin mo kung walang pag-ibig yun. Diba? Hindi niya sasabihin yan. Hirap na nga ako rito. Yan pa sasabihin mo sa akin. Diba? Kaya nga, pagka nanatili sa atin yung pag-ibig ng Panginoon sa halip na galit, diba? Hindi yun ang maghahari. Pangunawa, pangintindi, kababaan. Diba? Kaya ang Panginoon ay punong-puno ng pagmamahal. And we should remain in His love. Remain in His light. At pangatlo, remain under His leading. In Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kaya mahalaga na tayo tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin tayo sa Diyos. Alam mo ba na ikaw ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos? Kailan nangyari na tayo tinahanan ng Espiritu ng Diyos? Nung kinilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung naunawaan natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Na tinanggap natin at pinaniwalaan natin na siya'y Diyos. Yung Espiritu na yun, tumahan sa atin. At tayo naging anak ng Diyos. Kaya nga, dahil dyan, hindi na tayo dapat, anong sabi ng Romans? Hindi na tayo sa laman, but in the Spirit. Diba? Hindi madaling gawin to. Kasi nga si Pablo, kung natatandaan ninyo, kung merong sakit ng ulo ni Pablo na church, ay yung church ng Corinth. Nandun yung iba't ibang klase ng, di ba, problema. Bakit? Ang dahilan kasi nasa flesh pa rin sila. Nandun pa rin yung immorality. Kaya nagkakaroon ng division sa church. Nagkakagulo sila, nag-aaway-away sila. Why? Because they live in the flesh. Who's controlling your life? Sino ang nagkokontrol ng buhay mo? Kaninong leading ang sinusunod natin? It is the Spirit of God o yung sarili mo o yung bulong ng kaaway. Diba? Kaya nga dapat kilala mo at alam mo yung tinig ng Panginoon. Kasi kung hindi mo alam yan, maliligaw ka nga. Mapapariwara ka. Kaya nga importante na alam mo rin sa sarili mo na tinahanan ka ng Espiritu ng Diyos. Abiding not only brings stability but abiding brings sequence. Pag sinabi ho nating sequence, it is an order of success. Pag sinabi nating sequence, it means continuity of production. Pag sinabi nating sequence, diba, merong development. Anong ibig sabihin yan?
magkakaroon tayo ng fruit of the Spirit. In 1 Corinthians chapter 3, verse 7 to 9, so then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. In verse 8, now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. In verse 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. So, hindi ho tayo hiwa-hiwalay, magkakasama ho tayo. Kaya dapat nagwo-work tayo together. Yun ho yung dapat, yun ho yung tama. Working together, praying together, encouraging together, strengthening together, loving together. Hindi ho tayo kanya-kanya. Kaya nga, kung ano yung pagkukulang ng isa, pinupunan natin. Hindi tayo nag-judge kaagad, di ba? Kundi pinupunan natin, inuunawa natin, ipinapanalangin natin. Na isang araw, ayusin at itama ng Panginoon. In Psalm chapter 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth, shall prosper. Yun yung nangyari kay Joseph, na lahat ng gawin ni Joseph, pinagpapala ng Panginoon. Diba? San man siya dali ng Panginoon, pinagpapala siya ng Panginoon. Pag binasa mo at pinag-aralan mo yung buhay ni Abraham, yun din, order of succession din yung nangyari sa kanya. Diba? Dati wala siya, pero nagsimulang pinayaman at inangat ng Panginoon ang buhay niya. Diba? Bakit? Kasi nga, nandun yung order of succession, yung sequence. Meron tayong fruit of the Spirit. At yan po yung sinabi ng Galatians 5:22 and 23. Anong sabi dyan? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kaya dapat meron ho tayong love. Talaga bang nabubuhay tayo na merong pag-ibig? O palaging galit tayo? Palaging masama ang loob natin? Palaging, di ba, nagtatampo tayo, nagdaramdam tayo? Hindi dapat ganun. Dapat yung love. Di ba? At hayaan mo ring maging masaya ka. Kasi yan yung bunga ng Espiritu. Di ba? Lahat ng ginagawa mo at gagawin mo, masaya ka. Hindi pabigat, hindi burden yung mga ginagawa mo, kundi nag-e-enjoy ka. Yun dapat yung bunga ng pag-ibig sa buhay natin. May kapayapaan tayo. Nakakatulog tayo ng mahimbing, di ba? Wala tayong kinatatakutan. Hindi tayo natatakot sa COVID-19. Of course, kailangan nating mag-ingat at ingatan yung sarili natin. Pangit naman yun, hindi ako natatakot dyan. Sige, pupunta ako, lalabas. Hindi ganun. Mali naman po yun. Ang sinasabi ko, maging maingat tayo, pero hindi tayo natatakot. Diba? Wala tayong kinatatakutang anuman sapagkat nasa atin ang Panginoon. Alam natin na ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. At pangalawa, yung tinatawag na fruit of souls. Fruit of souls. Spiritual fruit is an eternal fruit. Kaya yung mga kaluluwang na witnessan mo, na sharean mo ng salita ng Panginoon, na tumanggap sa Panginoon, isang araw, magpapasalamat yun sa'yo. Tama yung kinakanta natin, di ba? Yung thank you for giving to the Lord. Isang araw, pag nakita tayo niyan, salamat, shiner mo sa akin si Jesus. Di ba? Kaya nga tama yung sinabi ng isang mangangaral,
Mag-share ka lang na mag-share. Huwag kang magsawa, huwag kang mapagod. Kaya tumanggap yan o hindi. Diba? Counted sa Panginoon yung ginagawa mo. May reward sa Panginoon yung ginagawa mo. Diba? Huwag kang tumigil. Merong kapitbahay. Pinuntahan niya yung isang magsasaka. Tinanong niya, kamusta ho yung tanim niyong mais? Hindi ako nagtanim eh. Baka kasi magkaroon ng tagtuyot. Sayang. Tanong siya uli, sabi niya, kamusta ho yung palay? Hindi rin ako nagtanim ng palay eh. Kasi baka bumagyo. Baka masira lang, sayang. Kamusta ho yung gulayan niyo? Hindi rin ho ako nagtanim. Kasi ho, baka magkaroon ng peste. Sayang. Diba? Kung yung gagawin natin sa buhay palaging, diba, negatibo, ang naiisip natin puro hindi magagandang mangyayari. Diba? Anong mararating natin? Anong maaabot natin? Anong matatapos natin? Ganon din sa kaluluwa. Kung ang laging iisipin natin, mapapahiya lang ako eh. Baka pagtawanan lang ako, kaya ayokong mag-share. Natatakot ako eh. Baka sigawan ako eh. Kasama ho yun sa mararanasan po natin. Kaya ang mga mananampalataya, ang tunay na mga mananampalataya, ay tuwan-tuwa sila sa mga kautusan ng Panginoon. Araw-araw, nagbibigay sila ng panahon sa salita ng Panginoon. Araw-araw, naglalaan sila ng oras at panahon sa salita ng Panginoon. Kaya, kapag meron tayong salita ng Panginoon at ito ay pinananatili natin sa atin, at nangyayari lang yan kapag itong salita ng Panginoon na to, hindi lang natin binasa, kundi binubulay mo yan araw at gabi. Nakakita na ho ba kayo ng kalabaw ng baka na kumakain ng damo? Isipin ninyo yung kinain niyang damo, ang tagal. Makikita niyo lumalaki yung pisngi nila. Nandun yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi chinutyo nilang maigi. Ninanamnam nilang maigi. Ang ibig kong sabihin, ganun dapat ang ginagawa natin sa salita ng Diyos. Nagdi-delight tayo greatly. Nag-e-enjoy tayo. At dahil doon, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng stability. Stability of our strength. Kahit na anong gawin ng demonyo sa atin, hindi niya tayo matatakot. Hindi niya tayo mapapaatras. Hindi niya tayo mapapaduwag. Sapagkat yung ating pananampalataya sa Diyos, yung ating lakas na meron mula sa Diyos, ay stable, firm, at hindi pwedeng alisin ng sino man. The stability of our strength, the source of our strength, the sustaining of our strength. Nawa, manatili tayo sa lakas ng ating Panginoon. At kapag tayo nanatili dyan, maniwala kayo, napakasaya ng buhay mo, napakatagumpay ng buhay mo. At ang Diyos ang naluluwalhati sapagkat ginawa mo yung gusto ng Panginoon para sa buhay mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory. Manalangin po tayo. Salamat dakilang Diyos sapagkat Ikaw ang nagpapalakas at sa iyo nanggagaling ang lakas namin. Patawad po sa mga pagkukulang pa rin po namin sa inyo. Tulungan mo kami na mangyari at maganap po, Panginoong Diyos, na yung mga gusto mo sa buhay namin, yun ang aming magawa, Panginoon.
Patuloy mo kaming pagkalooban ng biyaya ninyo. Patuloy mo kaming kahabagan sa mga nanonood. Tulungan mo sila. Ikaw ang patuloy na maging kalakasan ng buhay nila. Ikaw ang maging source. Ikaw ang maging sustaining. Ikaw ang maging stability ng strength nila, Panginoon. Hindi sa kanino man, hindi sa anumang bagay, Panginoon. Kundi sa aming Panginoong Jesucristo, because you are the true vine. At salamat, ikaw ang aming puno. At bilang mga sanga, tulungan mo kami na manatili sa iyo. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.